Hindi ako makakapunta na sa harap. Dito naman. Sumainyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May nagdala ng mabata kay Jesus upang ipapang niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagbigaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan niyo lumapit sa akin ang mga bata, huwag na silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila naghahari ng Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos sa isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagdadaanan niya." Kinarang ni Jesus sa mga bata, itinatang ang kanyang kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, mabuting balita ng ating Panginoon. Magsiupo ang lahat. Sa hapon ito ay masasasiyan natin ang pagbibinyag sa pitong bata na narito sa ating simbahan. Sila ay naging bahagi na ng ating simbahan Katolika, pero higit sa lahat ay tatanggapin nila ang pananampalatayang Kristiyano. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nagtuturo sa atin kung paano makilala, mahalin, at paglingkuran ang Panginoon. So ito ang magiging basic duty ng bawat isang Kristiyano: to know, to love, and to serve God. Na pagkatapos natin makilala ang Diyos, una sa lahat ay dapat natin makilala ang Diyos, magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya, magkaroon maging personal ang ating approach sa Panginoon, na matapos ito ay matutunan natin siyang mahalin. If we have known the Lord, then we have all the more reason to love the Lord. Mahalin siya, nananulugan, pagmahal natin ng Diyos, ay susundin natin ang kanyang mga utos. Kung mahal natin ng Diyos, hindi natin siya magpapalit sa anumang yaman ng mundo. Kung mahal natin ng Diyos, pangunahin siya palagi sa ating buhay. So much so that when we know and love the Lord, we cannot but serve the Lord. Kapag mahal natin ang isang tao, pag-iingaran natin ang isang tao. In the same manner, sa ating pagmamahal sa Diyos, matutuhan natin maglingkod sa ating kapwa. Matutuhan tayong tumulong, lumamay, matutuhan tayong magkapwa, matutuhan tayo na maglaan ang ating panahon para sa ibang tao. Hindi pa alam ito ng mga bata na tatanggap ang sakramento ng binya. Kaya ang mga magulang, ninong at ninang ay may malaking tungkulin na ituro sa mga bata that as they grow up, they need to know the Lord personally in their lives. Sa kanilang karanasan, sa kanilang buhay, makikilala nila ang Diyos. And hopefully, when they get to know the Lord, they will love the Lord. They will really obey the Lord, not because they are afraid of the Lord, but because they want to submit themselves to the Lord. They want to obey the Lord because they believe in the Lord. And finally, they will serve the Lord, which means they will find time in order to help other people. Kaya hingin natin mga kapatid sa ating pagdiriwang ng banal na sakramento ng binyag, tayong lahat ay lalong bumalong sa ating pagkakilala, pagmamahal,